Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Ripple kung kailan daw po niya aakyatin ang presyong $10. Ayan, mataas-taas po yan na presyo. At kung iisipin natin mula sa current market price ni Ripple hanggang $10 ay ayan, medyo mataas po yan. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, XRP, the token utilized by Ripple has had a lucrative year in 2023. Since January, the asset is up by over 90%. XRP's explosive growth is likely due to a court ruling that it does not fall under the definition of security. Ayan. Siguro karamihan naman po sa atin dito ay nasaksihan yung pag-angat ni XRP na 90% na dulot po kasi yan ng summary court ruling, yung nailabas ni Judge Analisa Torres, yung kanyang summary ruling, court ruling yan sa kaso ni XRP at saka SEC. Kaya ayan, nagdulot po yan ng 90% na price surge. Yan, marami pong kumita dyan, pero may mga ilang hindi raw nakapag-take profit kasi mabilis din pong bumagsak. Kasi bumagsak po siya kasi nag-appeal kaagad yung SEC. Kaya hindi po siya nagtagal. Nung nagkaroon ng price surge ay hindi po siya nagtagal sa itaas. Ayan, unti-unti po siyang bumagsak din. Pero ngayon ay talo na naman ang SEC, kaya umaakyat na naman. Unti-unti na naman pong umaakyat si Ripple. Kaya yan, the court ruling in favor of Ripple has significantly increased XRP's popularity. However, investors still wait for the token to surge beyond the $1 mark. Ayan. Ngayon ay yung mga investors ay hinihintay po nila na akyatin muna ni XRP ang presyong $1. Kaya yan, marami pong nag-aabang talaga na ito yung parang pinaka target sa ngayon, yung kasalukuyang target ng mga investors pagdating dito kay XRP. Ang mahit niya ang presyong $1. When can Ripple's XRP reach $10? Ayan, ito naman po yung pinakatanong natin sa balitang ito. Kailan naman kaya niya aakyatin ang presyong $10? Kung maraming mga analysts ang nagsasabi na malapit na pong akyatin ni XRP ang $1 na presyo. Yan, kailan naman kaya ang $10? According to James Lee, XRP could reach a price of $10.39 by 2030, almost 6 years from now. XRP attaining $10 would mean a growth of about 1,438% from the current levels. The firm also predicts the token will reach $26 by 2032. Hitting $26 translates to a rise of 3,900% from current levels. Ayan daw po. Ayon po kay James Lee, ay aakyatin daw po ni XRP ang presyong $10.39 pagsapit ng taong 2030. Ayan, buhay naman po siguro tayo dyan. Buhay na buhay tayo dyan. Kasi 6 years from now, ayan, 6 na taon mula ngayon, ay ayan, aakyatin ni XRP ang presyong $10.39. Kaya ayan, huwag po tayong mabahala dahil buhay na buhay po tayo dyan. 6 years. 6 years lamang ang kailangan nating hintayin. At ayan, maakyat na ni XRP ang presyong $10 ayon kay James Lee. However, the question becomes how the token will achieve $10. Yan po ang talagang tanong dito. Paano nga ba magagawang akyatin ni XRP ang presyong $10? Ripple, the fintech firm that utilizes the XRP token, has seen a spike in adoption, especially among global banking system. The Bank of America is one of the company's oldest partners. Other financial institutes include HSBC, which recently partnered with Ripple-owned firm called Metaco. Ayan. Ang dahilan daw po
para magawang akyatin ni XRP ang presyong $10 sa taong 2030 ay ang adoption. Ayan, adoption. Ibig pong sabihin ay marami pong gagamit sa payment system ni Ripple. Ayan, maraming gumagamit or maraming gagamit na mga banking institutions. At hindi lamang po basta-basta mga banking institutions ang mga yan. Global. Ayan, global banking. Ayan, kaya yan po ang hahatak sa presyo ni Ripple para makamit nito ang presyong $10. XRP was also included in the Dubai International Financial Center along with the TON coin. The move made XRP one of the few tokens accepted in the Special Economic Zone along with the Bitcoin, Ethereum, and Litecoin. Ayan, kasama po siya. Kasama po si XRP sa mga iilang mga tokens na yan na accepted dito sa Special Economic Zone. Institutional adoption is one of the biggest drivers for an asset's price. If more and more firms begin using Ripple services, we may see a rise in the token's price. Moreover, the token's non-security label should help it see a surge in adoption among retail investors. Both developments could push the token's price beyond the $1 mark. Ayan, talagang malaki daw po talaga ang tulong ng adoption, mga institutional adoption. Ayan, para itulak ang presyo ni XRP sa mataas na presyo. Kaya ayan, habang dumarami yung mga firms, ayan, mga malalaking, lalong-lalo na yung mga banking institutions dyan na gumagamit dito sa serbisyo ni Ripple, ay yan po talaga ang magpapaangat sa presyo ni Ripple, ni XRP. Yan, at saka siya po ang si XRP ang nag-iisang token ngayon na may legal clarity. Kaya maraming nagsasabi ng mga eksperto na ito na rin ay makakatulong yan sa kanyang adoption. Yan, para gamitin ng mga institutional firms. Ayan, pero sa ngayon ay yung mga kanyang development sa ngayon ay aakyatin niya muna yung $1. Diyan po muna tayo bago ang $10. Kaya sana lamang po nating isipin siguro yung $10 na yan kung pag naakyat na po niya ang presyong $1. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.